Hi everyone! Kumusta ang araw ninyo? Tulad kahapon, relax lang din ang pangatlong araw namin dito sa Boracay. Mga alas 8 na kami nagising. After that, nagbihis na kami at bumaba na. Mag-aalmusal na sana kami kaya lang itong mga bata nakita nila yung napakalaking chessboard. Naglaro muna yung 2 bagets tapos kami ni husband pumunta muna dito sa pavilion. Alam nyo, dito marami rin mga board games. May mga puzzle, Jenga, and iba-iba pang mga board games para sa mga bagets. Tingnan nyo naman, solong-solo na naman namin ang buong beachfront. Yung mga guests dito hindi maagang nagigising. Yung mga anak namin konti lang kinain nila sa breakfast. Paano naman, excited sila sa mga water activities. Dito sa resort, libre at unlimited ang paggamit sa mga paddleboard at kayak. Basta't magpaparegister ka lang at sasabihin lang yung room number. Dito sa area na to, hindi masyadong maalon yung dagat kasi nakagitna ito sa 2 rock formation. Tapos, every morning, dito rin ginagawa yung fish feeding. Nakakatuwang mag-swimming sa area na to kasi kasama mong naliligo yung mga maraming isda. Lalo na kung may dala kang bread. Kapag nakita nila yung dala mong bread, susundan ka talaga ng mga isda. Sayang nga hindi ko na-videoan yung mga maraming isda. Sa ilalim rin ng rock formation na yan napakaganda ring mag-snorkeling. Kasi ang dami-daming mga iba't ibang klaseng mga isda ang pwede mong makita dito. Ayun, sa wakas at nakatayo rin sa paddleboard si Rafa. Kanina pa yan talaga nagtatry. At maraming beses na rin siyang nalaglag sa tubig. Kaya okay lang yun, hindi ako kinakabahan kasi naka-life vest naman siya. At alam nyo, dito sa beachfront nila, talaga namang napakaraming mga lifeguards ang nagbabantay. Pero kahit na maraming lifeguard, hindi rin nila inahalaw yung mga bata na mag-swim na walang kasamang adult. Alam nyo, for me, sulit na sulit talaga ang pag-i-stay namin dito sa Station Zero. Alam mo kasi, kahit dito ka lang mag-stay talaga, hindi ka mawawalan ng gagawin. Tapos, yung tubig nila dito ay napakalinaw at napakalinis. Dito nga sa area ito, kalmado lang yung dagat. Kaya nga dito ginagawa yung mga water activities. Tapos nga hindi pa ganoon kadami ang mga tao. Tapos sa likuran ng rock formation na yan, yung dalampasigan doon ay puro shells naman. Tapos yung dalampasigan naman sa tapat ng Movenpick Hotel, napakalinaw at napakapino ng buhangin doon. Kaya lang mas malakas yung alon doon. 3 luxury hotels ang makikita dito sa Station Zero. Nandito ang Crimson Resort, Movenpick at Shangri-La. Tapos dito sa Crimson Resort, meron din silang basketball at table tennis. Tapos meron din silang ganyan, meron din silang football, volleyball, at napakarami pa mga indoor and outdoor activities na pwede mong gawin. Kaya nga hindi na kami nag-island hopping. At in-enjoy na lang namin ang mga facilities ng resort. Tapos, nagkalat pa yung mga tables and chairs and mga couches na pwedeng tambayan dito sa harapan ng dagat. Tapos, dahil exclusive nga itong resort, hindi ka nag-worry na mawalan ka ng gamit or mga cellphones kapag iniwan mo yung bag mo dun sa mga couches. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!